Praise, 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 praise. Praise, praise, praise. Naka-record na, kuya? Amen. Dahil na po ba magpuri ang lahat? Namatay? Dami ko kasing mic. may papareimburse pa ako para mas maganda yung audio ng recording na. By the way po, kung gusto niyo mapakinggan ulit yung mga teachings natin, nagre-record po tayo ng teachings natin. Kung gusto niyo balikan. So last time po, medyo hindi naging maganda yung recording ko kasi yung mamahalin kong tripod na tigo 100 pesos, bumigay. Kaya ngayon, bumili ako dinagdagan ko ng konti, 250 naman, mga 250. Okay? So, handa na po ba tayo magpuri kay Lord at makinig ng kanyang salita? So Lord, sa umaga po na to, ikaw po ang patuloy na maghari sa aming banal na spirito. Binubuksan po namin ang aming puso at isipan sa mga gagawin mo sa aming buhay. Lord, may mga sitwasyon kami, may mga laman ng aming isipan, may mga laman ng puso namin. Pero hayaan mo, Lord, na sa umaga na to, ikaw lamang ang maging laman ng puso at isipan namin, Panginoon. Anumang sitwasyon ay sinasampabi namin dahil alam namin na ito ay hawak mo, Panginoon. At kami ay hindi mo pababayaan kailan pa man, Panginoon. Kaya po, salamat sa mga lalagay mo sa aming mga buhay. Salamat sa mga itatanim at ituturo mo sa amin. Nawa, Panginoon, ay ang buhay namin ay patuloy niyong hubugin ayon sa inyong nais, Panginoon. Nagpapaturo kami, nagpapahubog kami, nagpapabago kami sa inyong kapangyarihan. Sa pangalan ng anak na si Jesus, maghari po ang salita mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. So, sa umaga po na to, bago lumabas si Nanang Toyang, ay, okay. Sa umaga po na to, may pag-uusapan tayo na isang bagay na napakahalagang maunawaan ng bawat Kristiyano. Sa ibang relihiyon, ito yung focus nila. Pero sa isang anak ng Diyos, dapat maunawaan natin na sa harapan ng Diyos, baliwala ito. Bakit kaya ng mga Muslim magpakamatay para sa kanilang relihiyon? Di ba yung September 11 na event? Bakit kaya nilang magpakamatay para doon? Bakit may mga paniniwala sila na 1 week, kailangan mo itong gawin para maligtas ka? Ito isang bagay na napakahalaga. At kailan ba? Friday, habang ako ay nakatingin sa Facebook, dumaan sa akin yung wall ni yung tinag si Pastora Mercy. At doon, pinakita ang buhay niya mula noon hanggang sa ngayon. Pinakita kung paano yung mga pictures, yung mga nakakasama niya. Sabi ko, Lord, itong lingkod po na to ay ilang taon na po ba yun? 77. Itong tao na to ay nung minsan, hindi ko alam kung tama po ako na yun, sa Hagonoy ba yun? Nasa gawain kami. Tapos nasa Hagonoy yata yun, kung di ako nagkakamali. May isang kapatid doon, umattend ng Bible study. Sumasakit yung ulo niya. Eh, nandun din si Pastora Mercy. Biglang nagkwento si Pastora Mercy, alam mo ba, yung puso ko, nakatali na lang. Yung bituka ko,
may effort na iba na. Yung anak ko dyan, ang dami niyang na ano, yung tuhod niya, may tama na. Yung buong katawan niya, siya talaga yung gawa ng doktor. Iron Man. Alam mo yung kapatid na masakit ang ulo? Nawala yung sakit. Kasi itong tao na to, atin, dalas operahan ng katawan, pero nandun pa rin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, Lord, ay, rayo mo lang, di ba? Pero yung tao na, puso. Lahat din. Ano yung talagang, tibay ka ako ng tao na to. Pero nakita mo, bakit siya naging matibay? Dahil nandun siya sa piling ng Panginoon. Amen? Lagi na inuuna. Kaya nga ang prayer ko, Lord, sana, sa buhay na to, itong buhay ko na to, ay maging katulad ako ng lingkod na to, na hanggang sa huli, maglilingkod ako sa iyo. Amen? Bakit? Hindi natin alam ang buhay kung hanggang kailan na lang tayo. Nung pauwi nga ako ng merkado, yung mga nakikita ko sa kalsada ng malalakas, yung mga naaabutan kong mga nakatambay, pag umuwi ako ng merkado, nakita ko, uugod-ugod na, mahina na. Hindi natin alam kung kailan tayong malakas, di ba? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. Isang araw okay ka, sa susunod na araw, wala na pala. Kaya sabi ko, Lord, huwag mo kong hayaang maligwak. Huwag mo kong hayaang makalimot. Kahit na gaano ang ialok ng mundo, tulungan mo ko na huwag malayo sa'yo. Kasi, ang isang anak niya, ay gusto niya para isang kalapati. Na kahit lumayo, alam niya kung paano bumalik. Amen? Na kahit gaano kalayo. Sabi ko, paano kaya nakakabalik yung kalapati? Kahit na probinsya yung magdadalhan, makakauwi pa rin. Meron silang instinct na nilagay ni Lord kung paano makabalik. Ganon din sa dapat ng Diyos. Inaasahan ni Lord na mababalik at babalik ka pa sa Kanya. Kaya lang ang malungkot, kapag yung kalapati, along the way, nasa malayo, nadali ng kung ano, katapusan na. Amen? Kaya maging maingat tayo na sa bawat sandali, Lord, dito lang ako sa presensya mo. Dahil sa presensya mo, nandyan ang pinakamasarap na buhay. Amen? Kaya, nung nagmumuni-muni ako sa buhay ni Pastor Mercy, hindi ako nalulungkot. Dahil, yung buhay na to, kasama si Lord. Amen? At yung pag-aaralan natin ngayon, ay isang bagay na kapag naunawaan mo, wala ka palang dahilan para magpakalungkot ang buhay mo. Ano ba to? Na kapag naunawaan mo siya, hindi ka na nag-iimo-imo. Diba? Sino dito yung mararamdaman mo may something pag bigla na lang tumatahimik sa bahay? Huwag na lumilingon. Huwag na lumilingan. Ay, lingonan. Ano na lang, sa atin na lang. Meron naman, alam mo may something, pag maingay, yung laging mataas, laging naka-high volume. Wala dito nun. Si Kuya Dan, di ba, ano ka ba? Silent night o joyful, joy to the world? Oo, pagka si Kuya Gandhi ay ano yan, speaker ng tahanan. Amen? So, hindi lang daw ang nanay ang speaker ng tahanan, minsan mas maingay ang ama pagka nagagalit. Amen? So, ito ang pag-uusapan natin mga kapatid ay napakahalaga. Bakit? Kasi kapag lubusan natin naunawaan to, at sa umaga na to, alam mo yung bagay na to, ito ay isang magandang paalala na ang buhay mo ay dapat isulit mo na, huwag ka na magpakalungkot kasi walang dahilan kapag naunawaan mo to. Ito yung bagay na sa harapan ng Diyos, pagdating sa kaligtasan, wala tong bilang. Hindi pala mahalaga to? Sa kaligtasan. Pero pagkatapos nun, resulta ito ng mga taong naligtas. Inaasahan na kapag ikaw ay na kay Lord, meron ka na nito. Before, walang bilang. Pero pagdating kay Lord, inaasahan ka na, meron ka ng bunga nito. So ano yung bagay na to na pag-uusapan natin? Napaalala ng Diyos na ang mga anak ng Diyos dito sa CRGN ay kailangan kumilos. Sagarin mo yung buhay mo, enjoy mo yung buhay mo.
sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, pag-aralan natin at nandun pa rin tayo sa ating tema na binigay ng Panginoon na Follow Christ Together. Amen? Sa episode 25 na tayo. Dapat lumalalim ka ng katogether mo. Sino yung katogether mo? Dapat may paglalim. Kasi baliwala yung pinag-aaralan natin. Kasi nga, sabi dito, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Di ba? Imagine mo, Christian ka, tapos wala ka malang masyara ng problema. O kaya pag tinatamad ka umaten, sino magpapalakas sa'yo pag mag-isa ka? Kaya kailangan humanap ka, kapatid. Katogether kita, paalalahanin mo ako. Diba? May problema ako, pwede ba ako lumapit sa'yo? Halimbawa si Ate Lisa, katogether niya si Ate Che. Diba? Hindi lang pag problema. Pag maraming benta si Ate Lisa, Ate Che, pwede ba katang libre sa labas? Diba? Pagdating, hindi lang sa problema, dapat pati sa blessing, damay mo yung katogether mo, amen? Sabay-sabay tayong lalago sa Panginoon. That is the goal of God. Amen? Hindi lang yung pag may problema, saka tayo nagkakailangan ng tulong. Pagka masaya ka na, nakakalimutan mo na yung katogether mo. Dahil ang nais ng Diyos, sabay-sabay tayong lumago. Amen? So, to follow Christ together, we need to be partner in the gospel. Kabahagi, kapartner ng Ebanghelyo. Amen? Inasahan tayo ng Diyos na pag-alis niya, pagkatapos ng mga disipulo, pagkalat ng mabuting balita, kabahagi tayo. Amen? Ang lumalabas dapat sa isang anak ng Diyos ay mabuting balita. Amen? Sino dito yung umaga pa lang, chismis ang lumalabas? Sino dito reklamo ang lumalabas? Ang dala-dala mo, mabuting balita. Amen? Sabi mo nga, kabahagi ako ng Ebanghelyo ng Diyos. Inaasahan ka ni Lord. Diba? Member ka ng gawain ni Lord. Diba? Member ka ng gospel. Tapos, umaasa ka ng blessing, kaso, hindi mo naman ginagawa yung trabaho mo. Kailangan may ginagawa ka. Amen? Partner ka ni Lord, hindi ka lang tinawag para makinig. Diba? Kailangan gamitin mo yung bibig mo, kailangan mong gamitin ang buhay mo para kumilos. Amen? So, to be a member of the gospel, kailangan malinaw sa atin. Amen? Sa ibang relihiyon, bugbog sila sa doktrina. Samantala, ang mga anak ng Diyos, mababaw sa doktrina. Dapat tayo yung malalim. Ano ba yung mabuting balita? Ano ba yung gospel pag pinag-usapan? Amen? Diba? Last time, napag-aralan natin yung patungkol sa G. Ano yung G? Go, go, go! God gave me you. Yeah, God created us to be with Him. Nilikha tayo ng Diyos para maging sa Kanya. Amen? Nais ng Diyos, magkapiling kayo lagi. Diba? Kaya kapag nalalayo ka sa Panginoon, hindi yung disenyo ng Diyos. Diba? Ano ang pinakamasayang lugar dito sa mundo? Sino na po tayo ng Disneyland? O doon mo tayo sa malapit-lapit. Sa Enchanted Kingdom. O kung wala pa, sino na punta sa Peria pag may piyesta? Doon lang tayo. Magkaon-awaan lang. Kaya sino yung hating gabi pupunta lang para lang mag-enjoy? Peria. O, susugal. Si CJ, ikaw ano? CJ Alam ba yun ni Beno? Yung plato yun. Kasi doon may nakukuha ang plato, baso, staff toy. Amen? Maraming tao naghahanap ng masayang lugar. Pero ang presensya ng Diyos ang pinaka masaya sa buhay mo. Amen? Amen. Dahil pag nandun ka, wala ka nang hahanapin pa. Amen? Kaya nga, ang gospel ay napakaganda kasi simula pa lang, walang ibang nais ang Diyos kundi pawang mabuti para sa atin. Amen? Kaso, dumating ang napakalaking problema.
At ito yung sa letter O. O. Yan ang O. Diba? Ano yung letter O? Iyon. O dami-dami. Medyo fresh pa. Diba? So, eto si Lord. Ito yung pinakamasaya. Hindi mo ito may pagpapalit. Pero, gagawa ang kaaway para sirain yung relasyon natin. At doon pumasok yung kasalanan. Ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Nainggit siya. Ginulo niya yung kwento. Ginulo niya yung plano. Kaya yun ang naging problema ng tao. At naunawaan natin na dahil sa kasalanan, nalayo tayo sa Diyos, tutungo tayo sa next letter. Sa letrang P. Hindi S pa. Okay? Sa letter S tayo. Okay? Para maunawaan natin, ulitin ko lang, habang pinag-aaralan ko yung gospel, ito yung napakagandang love story ni Lord. Napakagandang pag-ibig niya sa atin. Amen? Kung paano una, minahal ka niya, nagkasala, wala kang magawa, tinubos ka, binigyan ka ng magandang buhay, mahal tayo ng Diyos. Amen? So, ano yung letter S? Na pinag-aaralan natin. Na pagka sa harapan ng Diyos, baliwala ito. Amen? Ano yung tema natin sa letter S? So, sins cannot be removed by good deeds. Amen? Amen? Okay? So, ang kasalanan ay hindi kayang alisin, kayang burahin ng ating mabubuting gawa. Amen? Hindi ito kayang kasalanan. O yan. Imagine kasi na nang sabi, nang tinuturo yung sin eh. Hindi po. Natutuwa lang kami pagka gano'n. Natutuwa kami at nakakasama namin kayo. At namimiss namin kayo kapag kayo ay wala dito, honestly. Namimiss namin ang mga magagandang lola. Magagandang Maria. Ayan, sinahan si Lola Pina. Isa lang ang pogi natin dito. Madalas nagadapa pa. Pero, ako dyan, kahit malaglag, tutuloy pa rin sa pagsamba. Kahit hirap na hirap sumakay ng jeep. Kahit may baha, tuloy pa rin siya sa pagsamba sa Panginoon. At dahil doon, nakikilala ng Diyos ang kanyang ginagawa. Okay, so dito, mahalagang maunawaan natin na sapat ba na umattend ka? Sapat ba na tumutulong ka sa kapwa? Sapat ba na nagtatides ka? Para maligtas ka? Sapat ba yun? Ba yung tumutulong ka naman sa pamilya mo? Sapat ba yun? Para marating yung kaligtasan. Paano yung mga mabubuting tao, yung mga mababait, na hindi kilala si Lord? Diba sabi natin, ay pupunta yan sa langit, mabait na tao yan. Kaso hindi niya kilala si Lord. Matuloy naman, mabait naman, maliligtas kaya siya? Dahil ito yung topic natin. Yung mabubuting gawa, yung kahit anong mabuting gawa, kaya ba nitong tapatan yung ating mga kasalanan? Kaya ba nitong takpan? Kaya ba nitong linisin? So pag-aaralan natin yan. Sa simpleng illustration na to, na tinuro ni Pastor last week, diba? Dati, may connection tayo sa presensya ng Diyos. Malaya tayo. Diretso yung daan na yan. Iyon yung pinakamagandang buhay. Kaso, dumating ang sin, kasalanan. Sabi nga ng Romans 5:12, pumasok sa sanlibutan ang kasalanan sa isang tao. Sino yung tao na yon? Si Kuya Gandhi. Si Adan. Siyempre,
Pero sa isang tao, pumasok ang kasalanan. At kasabay din niya, dahil doon, pumasok din ang kamatayan. Diba? Kaya lumaganap ang kamatayan dahil lahat ay nagkasala. Dahil lamang sa isang tao. Amen? Kaya ang lahat ay papunta sa kamatayan dahil sa kasalanan. Diba? Ngayon, ang tanong, paano natin maliligtas yung sarili natin? Paano natin maililigtas ang ating mga buhay? Ang naisip ng tao ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Diba? Para maligtas ako, magnonobena ako. Para maligtas ako, luluhod ako papunta dun sa altar. Para maligtas ako, magpapako ako sa krus. Para maligtas ako, magpepenitensya ako. Para maligtas ako, tutulong ako sa mga kapwa ko. Para maligtas ako, a-attend ako ng church. Hindi. Dahil kahit anong gawin natin, may good deeds ka man, tingnan natin kung saan ito papunta. Sa Ama o sa kamatayan. Wala. Papunta pa rin ito sa kamatayan. At yung kamatayan na to ay papunta sa walang hanggang pagdurusa. Ang kamatayan ay hindi lamang pagkamatay o pagkawala ng buhay. Ito ay pagkalayo sa Panginoon. Na kung saan, pag malayo ka sa Panginoon, puro pagdurusa ang mararanasan mo. Puro kapighatian, puro kalungkutan. Kaya mahalaga, ma-check mo yung sarili mo. Nasaan ka ba talaga sa presensya ng Panginoon? Amen? So pag-aaralan natin, bakit hindi tayo kayang iligtas ng mabubuting gawa? Bakit hindi kayang burahin yung kasalanan? Ipinakita to sa atin ni Eliphaz. Kilala niyo ba si Eliphaz? Tingnan ko, merong iyon, si Pastora, expected. Kilala mo, Tita Tess? Si Eliphaz? Nung isang araw, bumulo to sa'yo, hindi mo na kailangan. Okay? Si Eliphaz ang nagpakita. Ano nga bang estado ng tao? Sinabi niya kay Job, ito yung tatlong magkakaibigan na pupunta kay Job, na kakaimahin sana siya, pero ang ginawa, iba yung ginawa. Puro akusa. Imbis na gumaan yung pakiramdam ni Job, mas lumala pa. So ito yung sinabi ni Eliphaz. Ito yung pinakita niya kay Job. Ano nga bang estado ng tao pagdating sa Panginoon? Bakit kahit anong mabubuting gawin mo, hindi ka nito maliligtas? Hindi mabubuhay yung kasalanan mo. Sabi niya dyan, can a mortal be more righteous than God? Mortal. Pag sinabing mortal, pag ginamit yung mortal, ibig sabihin mahina kasi namamatay, nagkakasakit, may takot, nalulungkot. Pwede ka bang mas maging righteous sa Panginoon? Can even a strong man, kahit malakas pa yung tao, be more pure than his maker? Pwede ka ba na kahit anong gawin mo, maging ligtas ka dahil sa mga ginagawa mo? Sa Tagalog, basahin po natin ang Job 4:17. Sabi dyan, maaari bang maging matuwid ang taong may kamatayan sa harapan ng Diyos? Maaari bang maging malinis ang tao sa harapan ng kanyang lumikha? Nasagalang atin, kahit anong pagsisikap natin, pwede ba tayong maging malinis sa harapan ng Panginoon? Pwede ka ba humarap sa Panginoon na tayo lang na kaya mo humarap na nakataas ang iyong noo na napakalinis ko, Lord, napakabuti ko. Karapat dapat ako, Lord. Kaya ba natin sabihin sa harapan ng Panginoon? Pinakita ng kaibigan ni Job na ang estado natin sa Panginoon ay sobrang layo. Sobrang imposible na magawa to ng tayo lang. Amen? Kahit anong husay mo, hindi pa rin pwede. Bakit? Sabi nga ng isa pang salita ng Diyos, in Isaiah 64 verse 6, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, ano sa harapan ng Panginoon? Ano sabi? Yung mabubuting gawa, marunuming basahan ng katulad. Sabi nga dyan, nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Diba?
sa harapan ng Diyos, yung mabubuting gawa mo ay tulad lamang ng isang, hindi pa tumarong eh. Nalinis ko po kasi. Malinis pa. Malinis. Hindi ako, nag-worship, plano ko dumihan, hindi na dumihan eh. Ganito lang tayo sa harapan ng Panginoon. Ang basahan nasa baba. Diba? Bukod sa pag sinampay, syempre, nakataas na yun. Kaya nung binabasa ko to, sabi ni Lord, alam mo ba dati? Nakikipagmatigasan ka pa sa akin. Sabi ng Panginoon sa akin, nagmamalaki ka pa sa akin. Lord, umattend naman ako ng church. Lord, tumutulong naman ako sa church. Lord, nagpe-pray naman ako. Lord, tinutulungan ko naman yung mga kapatid ko. Lord, inaalagaan ko naman yung 7 kong anak. Alam mo, minsan nagmamalaki tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng halimbawa, pag hindi mo priority si Lord, kapag si Lord na ipagpapalit mo, kapag ka si Lord, nakakagawa ka pa rin ng mas gusto mo kaysa gusto ng Diyos, kapag ka ang oras mo, tinitipid mo lang si Lord, kaya nga, nakakaya sa Panginoon kasi ito lang tayo sa Kanya. Diba? Tapos may pagkakataon pa tayo magmalaki sa Kanya na Lord, leader naman ako ng church. Tumutulong naman ako. Pero sa harapan ng Panginoon, wala. Bakit? Unawain natin bakit ganito lang tayo. Basahan ang ating mabubuting gawa. Kaya, sabi mo sa katabi mo, bawal magmalaki kay Lord. Wala tayong kakayahang magmalaki. Amen? Dahil ang sabi pa ng salita ng Diyos, in Romans 3:10-12, sa paningin ng Panginoon, anong sabi niya dyan? Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Lord, ano yung mga ginagawa ko? Di ba yung mga tao dyan? Ano tayo na may ginagawa namin? Sabi dyan, walang matuwid, wala kahit isa. Ganyan ang pamantayan ng Panginoon pagdating sa kasalanan at kung paano tayo maliligtas. Amen? Na sa harapan niya, hindi pa rin tayo pasado. Ganun ba hirap abutin si Lord? Hindi. Dahil siya ay banal, siya ay patas, at siya ay makapangyarihan. Siya ay dakila. Yun yung nature niya. Amen? Kaya lagi natin alalahanin sa harapan ng Panginoon. Baka minsan nagmamalaki tayo na tulong na ako sa church. Kulang pa yun. Amen? Kulang pa. Ibig sabihin, mas lalo tayong magsipag. Amen? Mas lalo dapat tayong nagsisipag. Mas lalo dapat tayong kumikilos. Amen? So, sa katabi mo, saan tayo next pupunta? Sino next na kakausapin natin? Sino next nating project kay Lord? Kasi, kailangan mas lalo pa. Amen? So, pag-aralan natin. Why our sins cannot be removed by good deeds? Bakit nga ba ang mga kasalanan ay hindi mabubura ng mabubuting gawa? Ito ang masakit na katotohanan. Kahit gaano ka kabuti, kahit gaano karami na tulungan mo, hindi nga mabubura ang kasalanan mo. Amen? Dahil lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Number 1. Una,
Sin warrants punishment. Diba? Ang kasalanan ay nangangailangan ng kaparusahan. Amen? Sabi nga ng Diyos, diba? Ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Patas ang Diyos. Amen? Pag may ginawa kang mabuti, automatic pagpapalain ka ng Diyos. Pero pag may ginawa kang mali, automatic din. Hindi pwedeng may nakakaligtaan si Lord. Kaya kahit wala na, hindi tayo nakikita ni Pastor Remy, pag may ginawa kang mali, meron niyang kabayaran. Amen? Hindi ka pwedeng tumakbo sa parusa ng kasalanan. Amen? Hindi ka pwedeng tumakas sa parusa sa kabayaran ng kasalanan. May kaparusahan. Amen? At dahil nagkakasala tayo, lahat tayo. Anong tawag ulit sa mga sumusuway sa batas dito sa gobyerno? Kriminal, di ba? So sa harapan ng Panginoon, ano tayo? Pag tayo nakagawa ng mali. Ganon kalala. Ganon ang pinakita ng Diyos na ganon katindi ang pamantayan niya. Kaya huwag nating mamalitin ang kasalanan. Amen? Na hindi ito simple. So, merong kaparusahan. At ang sabi nga ng salita ng Diyos, in 2 Thessalonians 1, 8 and 9, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Lord Jesus, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Amen? Sa Tagalog, basahin natin. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at magpaparusa sa lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. May kilala ka pa ba na hindi kumikilala sa Panginoon? Anong dapat natin gawin? Hayaan sila o abutin sila? Kasi minsan, inabot lang din tayo. Amen? Minsan, may gumawa din ng Panginoon para tayo ay makakilala sa Panginoon. Kaya, nakakalungkot yung mga tao na ayaw kilalanin ng Diyos. Bakit? Dahil sabi dito, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at magpaparusa sa lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Hindi sumusunod sa Panginoon. Diba? Sabi dyan, ang parusang igagawad sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at hihiwalay sila sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya ang buhay na wala sa Panginoon, napakalungkot. Amen? Kaya, ang mensahe ng Diyos, wag na wag mong babaliwalain. Kasi ito ang tumutulong sa atin para tayo ay makalakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi dyan sa Roma 2:6, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Pata si Lord. Kaya dun sa moment na kinakalimutan mo siya, pata si Lord. Sa moment na pinagpapalit mo siya, pata si Lord. Sa moment na naapektuhan ka ng kaaway at hindi ka nakakasunod sa Panginoon, pata si Lord. Pero, sa moment na inuuna mo si Lord, patas din siya. Amen? Kaya, yung paglapit mo kay Lord ay hindi kailanman mawawala ng kabuluhan. Amen? Yung pag-effort mo na pagpunta at pakikinig, kahit na antok ka na, kahit na pinaglalabanan mo na lahat na, kahit na parang hineheli ko kayo, pata si Lord. Amen? Makaturo na. Hindi siya ako mag-alala. Nakikita ng Diyos. Mahirap dito, pero yun ang pinakamasaya dito. Kita ko kayo lahat. Kita lahat kayo ni Pastora. Kaya kapag may ginagawa kayo, kita rin nila si Pastora. Ina-enjoy lang namin kasi yan ang aming trabaho.
Amen? So, pata si Lord. Hindi niya pwedeng palagpasin ang kasalanan. Kapag ka nagkasala, may parusa. Ang higpit naman pala ni Lord. Ano na mangyayari sa tao? Kung makasalanan tayo, pupunta tayo ngayon sa number 2. Diba? Noong pinalayas ni Lord si Adan at si Eva sa Garden of Eden, huminto ba siyang mahalin sila? Amen? Imagine mo, ako lately ko na nare-realize kung paano ang maging isang magulang. Kapiranggot pa lang kumpara sa tunay na magulang. Diba? Ang anak mo, inaruga mo, inalagaan mo. Halimbawa, si Paul sa si Belen. Inalagaan, binigay lahat kay Chay Chay. Nagsumikap si Paul para ayusin yung buhay niya. Tapos isang araw, kulang yung allowance ko na 500 per day. I demand more. Yung mga friends ko, hindi kami makakain sa labas. Kaya pag Robinson, napakasama mong magulang. Nabaltaan mo, nagbo-boyfriend, nagkakating. Pero sa kabila ng ginagawa niyang mali, pag ang anak ay humingi ng sorry, hindi matitiis na magulang ang anak. Amen? Pero ang anak, kayang tiisin, sabi nga nila. Pero ang magulang, kahit kailan, hindi matitiisan. Ganon din si Lord. Nagkasala tayo, buong tiwala ni Lord. Alagaan mo yung nilikha ko, ha? Gandhi, friend, di ba? Bigyan mo ng pangalan yung mga hayop na yan. Alagaan mo, ikaw magsinop. Basta wag mo lang gagawin to, wag mong kakainin yung apple. Buong tiwala ni Lord sa atin. Kaso, dumating ang ahas at tinukso si Eva at si Adan. At dahil doon, nagkasala ang tao. Diba? Isa itong form ng pagrebelde at pagtalikod sa Panginoon, ang kasalanan. Kaya, hindi na pwede na si Adan at si Eva ay manatili sa Garden of Eden. Amen? Kailangan silang umalis. Dahil nandun ang bunga ng buhay, ang puno ng buhay. At nandun ang lahat ng pangailangan. May kailangan silang gawin. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin, kinalimutan na ni Lord ang tao. Diba? Bago umalis, anong ginawa ni Lord? Pinagtahi pa ng damit. Amen? Pinatay pa ang hayo para yung balat nun gawin nilang damit. Doon nagsimula ang idea ni Lord na para mapatawad ang kasalanan ng isang tao, kailangan ng dugo. Kaya nung lumang tipan, diba, nakikita natin, nag-aalay sila ng mga hayop, tupa, kalapati, para patawarin sila. Yearly, kailangan nilang gawin yun. Yearly, kailangan nilang mag-alay para mapatawad sila ng Diyos. Amen? Ano ba yun? Pagpapahirap ba yun? Ba't ba kailangan mag-alay pa? Hindi. Gumawa si Lord ng daan para makabalik pa rin sila sa Panginoon. Mag-aalay ka lang ng malinis at walang halong kapintasan. At isa to sa hindi ko makalimutan sa Bible school. Halimbawa, ito yung tao. Nagkasala siya, naging marumi. Bakit kailangan ito? Number 2. God demands a blood sacrifice for sin. Ang Diyos ay humihingi ng hay na dugo para sa kasalanan. Okay? Yearly, dati, taon-taon, kailangan mag-alay sila ng hayop na malinis, walang bahid na kapintasan sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi yung dugo nun ang nagtatakip sa kanilang mga kasalanan.
Para mapatawad sila ng Diyos, kailangan nila maghain. Iwiwisik yun sa altar. Kung sa panahon kaya natin ngayon, sino ba iaalay natin? Ayun na yata sa gitna. Mayroon na doon. Ready na. Okay. Kailangan daw walang halong kapintasan na. Si G paano ilong? Sorry yan. I love you. Okay. Ganong kahigpit dati. Para mapatawad ka ni Lord, mag-aalay ka ng hayop at iwiwisik yung dugo nun. Papatayin, iwiwisik yung dugo nun. Iyon ay simbolo ng pagpapatawad ng Diyos. So, yung ginagawa nila dati, may expiration. Ano yung expiration? May limit lang. 1 taon lang sahok nun. Pag next year di ka nakapag-alay, lagot ka na. Kasi hindi ka pa makapatawad ng Diyos, mararanasan mo yung buhay na hindi ka siya-siya. So, yung hayop na yun, ang ginagawa nun ay tinatakpan lang yung kasalanan nila. Nalilinis sila saglit, pero hindi pa rin nawawala. Diba? Kaya naman, ang ginawa ni Lord, inalay niya yung kanyang sarili. Namatay siya sa krus. Para once and for all, isang beses lang, mapatawad na tayo, malinis na tayo. Hindi lang tinatakpan, kundi ginagawa ka ng malinis talaga. Amen? Palakpakan natin si Lord sa kabutihan niya sa atin. Yung kapangyarihan ng kamatayan na hindi simple, no? Hindi mo na kailangan hiling mag-alay. Yung isang alay na yun, sapat na. Tapos kung may isip mo yun, ba't ka pa malulungkot? Eh, may isang Diyos na concern sa'yo. May isang Diyos na gusto kang magkaroon ng buhay na masagana. Eh Lord, may problema po ako eh. Hindi pa ba sapat si Lord sa buhay mo? Hindi pa ba? Hindi ka ba niya kayang tulungan? Amen? Kaya, hindi nabubura ang kasalanan sa mabubuting gawa kasi ang kailangan na kabayaran ay dugo. Bakit dugo? Ano ba si Lord? Mahilig ba sa dugo? Mahilig ba sa patayan? Sadista ba si Lord? Ibig sabihin lang nun, halimbawa, ako ay isang taong makasalanan. O kahit hindi na halimbawa, makasalanan pa rin ako. Para mapatawad ako. Halimbawa, si Kuya Gandhi. Halilayo, Kuya Gandhi. Ikaw ang alay na walang kapintasan, napaka-pogi, at walang halong. Yung makasalanan ako, nagsisinungaling pa rin ako. Okay? Ito yung alay na ginagawa nila dati. At ito yung alay ng buhay ng Panginoong Jesus. Bakit kailangan ng dugo? Simbolo iyon, hindi dahil pagpatay, kundi simbolo iyon na ang buhay na marumi ay mapapatawad lamang sa pagsasakripisyo ng isang inosenteng buhay. Buhay na malinis at buhay na walang kasalanan, walang kapintasan. Ito ay mamamatay para sa akin. Amen? At hindi yung kayang gawin ng mabubuting gawa. Amen? Kaya kailangan ialay ito para tayong lahat ay mapatawad ng Panginoon. Once and for all. Amen? So magpaalam ka sa kanila at iaalay ka na namin. Okay? So, number 2 ay kailangan ni Lord. Kailangan ng kapatawaran ay dugo. Sabi nga ng salita ng Diyos, in fact, the law requires, in Hebrews 9:22, sabi diyan, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Amen? Sabi sa Tagalog, at kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga
Kasalanan. Ito lang daw yung paraan para mapatawad ka ni Lord. Kailangan yung dugo. So, wag naman kayo uuwi mamaya, tapos mag-aalay kayo ng manok, ha? Baka meron pa magwisik-wisik ng dugo. Hindi na. Ginawa na yun ng Diyos sa atin. Amen? Ang kailangan na lang natin lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Dahil yung ginawa niya ay sapat na sa buhay natin. Amen? Sapat na. Sabi dyan, kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya hindi simple yung ginawa ni Lord. Buhay ang inalay niya para lamang tayo ay mapatawad. Diba? Nagkasala na, makulit si Adan at si Eva. Pero hindi pa rin pumayag si Lord na walang way. Una, temporary lang. Yearly maghahain sila. Hanggang eventually, dumating ang tagapagligtas upang iyon, isang beses sa pag-aalay, ay maging sapat na palagi sa buhay natin. Amen? Kaya, pahalagahan mo yung relasyon mo sa Panginoon. Pahalagahan mo ang pananampalataya mo kay Lord. Kasi, hindi simple ang nagbayad para sa'yo. Amen? Di ba noong una, ang kailangan, ang kasalanan ay kailangan ng kaparusahan. Nakakulong tayo dapat eh. Hindi natin kaya bayaran yung piyansa. Wala tayong kakayahan na bumayad ng attorney. Wala. Kaya gumawa si Lord ng alay para magkaroon tayo ng access sa Kanya. Amen? At pangatlo, anong sabi dyan? Our good is not good enough to the perfectly holy and righteous God. Ang ating mabuti ay hindi sapat na mabuti sa ganap na banal at matuwid na Diyos. Hinaka ko boses ko. Amen? Ibig sabihin, kahit anong pagsusumikap mo, hindi pa rin aabot sa pamantayan ng Panginoon. Amen? Kahit gawin mo na yung best mo, kahit, di ba yung mga teachers, nagpapa-exam sila? Ganyan din sa buhay natin. Kahit anong review mo, pag nag-take ka ng exam, dito to pag nag-take ka ng exam, bagsak pa rin. Hindi pa rin makapasa. Diba? Kahit anong aral mo, babagsak ka pa rin. Kasi yung good sa atin, hindi sapat sa ating mabuti, banal, at matuwid na Diyos. Kaya, sabi nga ng salita ng Diyos, Ecclesiastes 7:20, sa paningin ng Panginoon, indeed there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right, and never sins. Sabi sa Tagalog, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Diba? Kaya, kahit anong gusto mong magbago, diba? May gusto kang alisin sa sarili mo, may gusto kang baguhin. Kung kailan mo gustong magbago, doon pa rin laging sumasablay. Naranasan niyo na ba yan? Kung kailan mo gustong ayusin doon pa lalong sumasablay. Diba? Ay, galing ka ng church, magpapakabuti ako. Tuwan-tuwa ka sa love ni Lord. Pagdating mo ng bahay, nadatnan mo, ang gulo-gulo ng bahay. Walang sinaing. Walang ulam. Yung masayang-masaya na ikaw, pag uwi mo ng bahay, naka-high volume na yun. Nakasagad na yun. Bakit? Kasi, ang pagbabago, ang tunay na pagbabago, ay makakamit lamang natin sa tulong ng Diyos. Amen? Kahit anong effort mo, kahit anong gawin mong rehab, training, seminar,
Kung hindi mo kasama mo si Lord, hindi magbabago ang buhay mo. Amen? Amen? Ganyan. Iyahain na kasi natin siya. Magpapaalam ka na dahil... Okay? At ang sabi pa ng salita ng Diyos, in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Wala. Hindi kaya umabot. Amen? Hindi natin kaya. Dahil yung pinaka-effort natin, kulang pa rin. Kaya nga kung pag-aaralan natin to, makikita niyo parang sobrang higpit ni Lord. Amen? Sobrang taas. Pero, sa kabila ng kataasan, sabi Lord, walang sino man. Pero huminto ba si Lord doon? Huminto ba si Lord na hanggang doon na lang ang tao? Hindi. Gumawa pa rin siya ng effort para makaabot tayo sa pamantayan ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga maunawaan natin. Kahit anong best mo, kahit anong pinakabuti mo, wala pa rin ito sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya nga, walang pwedeng magmalaki sa Panginoon. Amen? Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din ang kanyang isipan. Kaya nga sabi ng lingkod ng Diyos, Lord, sino ba yung tao? Ba't mahal na mahal mo? But siguro, na-realize na, dami kong pagkakamali. Bakit ganun, Lord? Sino ba ako para lagi mong mahalin? Diba? Minsan napapaisip na ako, Lord, naisip niyo rin kaya to? Na Lord, kung hindi ka kaya dumating sa buhay ko, nasa na kaya ako ngayon? Diba? Kung hindi ka kaya kumilo sa buhay ko, ano na kaya ang buhay ko ngayon? Ano na kaya mangyayari sa akin? Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa Panginoon. Amen? Hindi kaya ng good deeds natin. Pangapat, bakit hindi pwede o hindi umaabot yung ating mga best, yung mga good natin? Diba? Kasi, totoo yung sabi ko kanina, yung good deeds mo, yung good sa'yo, sa harapan ng Panginoon, basahan lang. Unless, joke lang naman to, unless basahan ka ni Mami Tita. Bakit? Kasi kahit yung basahan nun, alam to lahat, Lisa, sobrang puti. Hindi yung nagkakabasahan ng ganito. Tapong ka na pagka ganito ka. Susunodin ka. Kahit basahan sa kanya, napakalinis. Joke lang naman yun. Okay? So number 4, bakit hindi pa rin makakaabot yung ating good deeds? Bakit? Dahil ang good deeds natin, kung ating uunawain mabuti, yung ating mga sarili, ang ating mabubuting gawa ay saan daw nagmumula? Sa mga sariling motibo. Ibig sabihin, yung ginagawa nating mabuti, check natin, baka merong makasariling motibo. Bakit? Dahil ang kasalanan, nung dumating sa tao, sinira niya yung sistema ng tao. Amen? Ang kasalanan, hindi na focus si Lord. Sino ang focus ng kasalanan? Sarili. Laging patungkol sa sarili. Kaya nga may lust of the flesh, lust of the eyes, patungkol sa sarili. Kaya yung mapapansin niyo yung mga maliit na bata, minsan may certain point, correct me if I'm wrong sa mga naging magulang, may certain point na ang bata, hirap siyang mag-share ng toys. Masungit. Totoo ba yan? Meron silang certain point na makasarili sila.
Sa anak ni Kuya Gandhi, walang ganun. Kaya nga, hanggang sa paglaki, nandiyan yung pagiging makasarili. Hanggat inaalagaan mo yung kasalanan. Dahil yan yung goal niya. Puro patungkol. Anong gusto mo? Saan mas madali sa'yo? Anong nais mo? Diba? Puro patungkol sa sarili. Pero kapag ikaw ay lumalakad bilang anak ng Diyos, hindi na patungkol sa gusto mo, patungkol na sa Panginoon. Lord, kahit high tide, kahit nahihirapan kami sumamba, sasamba pa rin kami. Dahil hindi ito patungkol sa sarili ko, patungkol na ito sa Panginoon. Kaya kapag minsan tinatapad ka pa umaten ng gawain, sino masusunod sa iyo? Sarili o si Lord? Dapat si Lord. Amen. Kaya nga si Kuya Gandhi kahit kailan, hindi na ipagpapalit ang gawain ng Panginoon. Hindi, record lang kasi siya, record. Wala na OT. Amen? Ibig sabihin, check natin ating mga sarili. Bakit hindi pumapasa yung good deeds natin? Dahil merong motibo na makasarili. At yung makasarili, hindi yan papasa kay Lord. Diba? Bakit ka maghahain? Para mapatawad ako. Bakit gusto mong umattend at ayaw mong lumayo kay Lord para hindi ako mapunta sa impyerno? Ikaw pa rin. Sarili mo pa rin. Di ba? Laging merong selfish motives. Laging merong halong hindi maganda dahil sa kasalanan. Pero kapag ang isang tao ay lubusang nagpasakop sa Panginoon, na Lord, I surrender everything. Ayaw man niya o hindi, gagawin niya lahat ang isang bagay dahil para kay Lord. Amen? Susunod siya kahit mahirap o madali, umulan, umaraw, may problema o wala, may sakit o walang sakit, susunod pa rin sa Panginoon. Amen? Kaya dapat, check natin ating mga sarili. Minsan kasi, honestly, sa mga Kristiyano, kaya lang gumagawa ng mabuti dahil takot mapunta sa impyerno. Baka sarili o hindi? Baka sarili. Diba? Kaya mo pinipilit umaten, takot mapunta sa impyerno. Dapat ang goal ng isang Kristiyano ay dahil mahal ko si Lord. Meron pa rin nga dun dahil mahal ako ni Lord. Amen? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, paalala ng Panginoong Jesus in Matthew 6:1 and 2, be careful. Pero mismo kay Lord sa be careful not to practice your righteousness in front of the others, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, sabi ng Panginoon, they have received their reward in full. Sa Tagalog, anong sabi? Di ba? Pag nasa church, ang bait-bait. Pag uwi ng bahay, maririnig mo sa malayo, puto ko tsinta. Pag nasa church, eto sa mga youth, pag nasa church, ang sipag maglinis. Pag uwi ng bahay, hindi na mautusan. Bakit? Kasi meron lang nakatingin, meron lang silang ginagawa ko ito para sa kanila. Kaya sabi ng salita ng Diyos, pag-ingatan ninyo, hindi pakitang tao lang. Amen? Para hindi masayang. Kasi kapag pakitang tao lang, halimbawa, magwawalis ako. Kapag nandyan si Pastor Remy. Pag wala na, cellphone muna. Kaya, sa number 4,
gusto kong assess natin ang ating mga sarili. Gaano ka, ulitin ko, gaano ka katotoo kay Lord? Gaano ka puro ang paglilingkod mo sa Kanya? It should be all about love. Amen? Dahil minahal ka ng Diyos, kaya ka lamang nandito. Amen? Kaya nga, ang panghuli, dito na ako magtatapos. Ito, hindi ko to na-experience sa blackboard. Ito, pag pinagawa mo ito ngayon, baka mareklamo ka na ng magulang. Bawal na yung mga ganyan-ganyan. Sino din naka-experience na ako po ay hindi na mag-iingay sa klase sa isang papel? Dire-diretso yun. Baligtaran. Pag sobrang ingay mo, 3 papel. 3 pages. Si Jay, patay ka na paglaki niya. Baka kung uso pa yung batas na yung met-met, pinapasulat yan. Okay? Number 5, gusto ko maunawaan natin, dito na ako magtatapos. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Dahil yung buhay na to, hindi sapat sa Panginoon. Hindi kailanman naabot. Amen? Tapos, tayo pa ngayon may kakayahang magmalaki sa Panginoon. Nakakaya naman. Amen? Tayo pa yung magkayang hindi magbigay ng oras sa Panginoon. Tayo pa yung may kakayahan na walang pakialam sa gawain ng Panginoon. Tayo pa yung tinitipid si Lord. Tayo pa yung nakakalimo. Tayo pa yung nakakagawa ng mga bagay na gusto natin kesa kay Lord. Number 5 ay mahalagang maunawaan natin na walang sino man ang ganap na makakasunod sa Panginoon. No one can fully obey God. Amen? Walang sino mang ganap. Amen? Walang sino mang ganap. Ano ibig sabihin ng salita ng Diyos? Tingnan natin ito sa Romans 3:20. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we became conscious of sin. Sabi sa Tagalog, walang tao mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit? Nung lumantipan, ilan yung batas ng Diyos? Ilan yung kautusan ng Diyos? 10? So ito sabihin 10, 50, 100, 20. Ayon sa pag-aaral, ang law na ibinigay kay Moses ay umabot ng 613 na batas. May gumagalaw sa likod ko. May nagpaparamdam. Kaya, Pastor Aris, tapusin mo na. Pero 613 na batas. Kailangan magawa mo ng lahat. Kaya ba ng tao yun? 613. Kaya nga nang dumating ang bagong tipan, ilan na lang ang naging kautusan? Ilan na lang po ang kautusan sa bagong tipan? Tita Tess? 2 yung pinakamahalaga. Kaya sa paningin ng Diyos, hindi natin kayang gawin lahat yun. 613. Sino dito yung pagbata, nung bata ka, pag nautusan ka ng madami, nagreklamo ka na. Si CJ Tonto. Sana, wag ganun si Yana. Titingin si Tabibi sa'yo. Sino dito yung bata, kapag nautusan ka ng sunod-sunod, so, naiiba na yung itsura ng mukha mo. Tumutunog na yung paa mo. Ito 613. Alam ng Diyos ang nangyayari, kaya gumagawa siya ng paraan. At sabi ng Biblia, sabi niya sa kautusan, in James 2:10 or Santiago 2:10,
Sapagkat, tingnan niyo to kung ang kautusan ang masusunod, hindi tayo makakapasa. Bakit? Nung dumating ang kasalanan, hindi na natin kayang tuparin lahat yun. Amen? Hindi natin lubusang magagawa yun. Dahil sa nangyaring pagbagsak ng tao. Pero ang kautusan ay regalo ng Diyos. Bakit? Dahil dito makikita na makasalanan ka pala. May nagagawa kang mali. Dahil kung wala yung batas, hindi mo malalaman okay ka ba o hindi. Amen? Sa iba, pangit ang kautusan. Pero dahil sabi ng Biblia, dito mo makikita na makasalanan ka. Ibig sabihin, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil kung walang batas, walang magkasabi, tama yan, mali yan. Pero dahil may batas, pinakita ng Diyos na, uy anak, ang dami mo nagagawang mali. At ang sabi dito, sino mang tumutupad ng buong kautusan, halimbawa, 10 ang kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ganun katindi. Halimbawa, sa exams, isa sa pinakamahirap na exam ay yung right minus wrong. Na tama ko pagkakaalala ko, pag may mali ka, kung ba 6 ang total mo, 4 yung mali mo, ima-minus pa yun sa tama mong sagot. Tama po ba pagkakaalala ko? Diba? Diba? Halimbawa kung 1 lang yung score mo, siya mang mali mo. Utang pa! Ang ng teacher, may utang ka pa. Tapos, wrong spelling wrong, patayin na po. Kahapon, habang may event dito, may gumawa kami ng GC para nagkaka-updatean kami. Hindi ko sila matulungan kasi nag-aaral ako. Yung mga kabataan natin, sila yung nag-a-assist dyan. May isang bata nag-chat. Nahihirapan sila sa parking yung po, may isang nag-park na motor. Kinuha yung doorknob pangtakip. Doorknob, D-O-O-R-N-A-B. Ano nga doorknob kinuha pangtakip? Tapos nakita ko yung picture. Doormat pala. Binaklas pa yung doorknob para magpangtakip din sa upuan ng motor. Doormat pala. Sabi ko kung wrong spelling wrong, maling-mali ka na. Hindi doorknob yun, doormat yun. Ay, doormat po pala. Kaya nagkakatuwaan kami. Meron ba? Mag-chat si Benok. Mag-akit ng isang electric fan dito. Sasagot yung nasa baba. Saan po ba? Ay, sa Robinson mo dalhin. Nagkakatuwaan kami kasi maraming youth natin. Maraming bloopers. Mag-akit ng isang ventilador. Saan po ba? Sa baba. Sa kapitbahay. Yeah. Kaya, kahit nag-a-assist kami, alam niyo po, kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng tao, ganun din kumikilos ang Diyos sa iglesia na ito. Amen? Kailanman hindi tayo papabayaan ng Panginoon at sapat ang biyaya ng Diyos para tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kaya mahalaga, lagi niyong pagpipray ang ating iglesia. Amen? May pangangailangan din to. Nakabahagi tayo sa pangangailangan na yun. Amen? Kaya kapag tayo ay hindi kumikilos para gampanan ang pangangailangan na yun, nahihirapan din ang church. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, may part ka sa church na to. Hindi ka lang taga-attend. Amen? So, sabi dyan, sapagkat, halimbawa, 1 to 10. So, ito magaling mag-review pag may exams. Dati. Si Pastor, si Ate Rosie. Tito Tess, alam ko magaling mag-review to. Ano kayo? With honor yan. Yeah, nag-review si Tita Tess. Kasi, di ba, bilang mga anak ng Diyos, ayaw mo rin naman nagkakasala. Amen po ba? Ayaw mo rin naman nasasaktan si Lord. Diba? Kaya nagiging maingat ka sa buhay mo. Halimbawa, nag-review si Tita Tess, may exam, 1 to 10.
Pinagbuti niya. Yeah, nag-review siya, pinaghahain pa siya ni Tito Admer. Oh, ito ng pagkain mo habang nag-review ka. Mahal na mahal siya ni Tito Admer, gano'n. Ako na maglilinis ng bahay, ako na maglalaba. Ha? Nag-review siya ng mabuti. Tapos, nag-exam siya. Ano kanyang score? 9 lang. Out of 10. Tapos yung in-announce yung score, nakuha niya sagot 9 lang. May isa siyang mali. Nung in-announce yung score, ang score niya, 0. Kasi ganun ang pamantayan ng Biblia. Sabi dyan, kahit sundin mo yung siyam, kung may isa kang hindi nasunod, sablay ka na sa lahat. Ganun katindi ang pamantayan ni Lord. Amen? Kaya nga kung tayo lang, hindi tayo makakasunod sa Panginoon ng lubusan. Amen? Hindi tayo fully, hindi tayo ganap para maabot yung pamantayan ni Lord. Amen? Kaya yung good deeds natin, baliwala sa harapan ng Panginoon. Amen? Nakita nyo kung gaano ang tao ay kawalang kakayahan layo sa Panginoon. Walang kakayahan sa estado ng Panginoon. Kung gaano kalayo ang sitwasyon ng tao at ng Diyos. Amen? Kaya, recap natin. Bakit hindi maiaalis ng mabubuting gawa ang ating kasalanan? Kaya dapat, alam nyo na, hindi sapat na maging mabait ka lamang. Amen? Hindi sapat na maging matulungin ka lamang. Hindi sapat na maging mabuti ka lamang. Hindi yun magdadala sa iyo sa kaligtasan. Pero, kapag nakaharap mo si Lord, ibig bang sabihin nun, pwede ka na magpakasama? Hindi naman pala, wala naman palang bearing yun eh. Pero, kapag ka ikaw ay naligtas, automatic, inaasahan ng Diyos na magiging mabuti ka. Amen? Inaasahan ng Diyos na meron kang gagawing magaganda dahil anak ka ni Lord. Pero kung wala kang ginagawa, baka hindi mo pa nararanasan ang kaligtasan ng Diyos. Amen? Kaya, bakit hindi mabubura o mayaalis ng kasalanan ng mabubuting gawa? Una, may kaparusahan, patas ang Diyos. Amen? Hindi pwedeng palalagpasin yung kasalanan. Tandaan natin, yung pointer number 1 last Sunday, God hates sin. Amen? Ayaw na ayaw ng Diyos ng kasalanan. Dahil dyan, may kaparusahan yun. Number 2, kailangan para mapatawad sa kasalanan ay isang hain na dugo. May alay. Amen? At kung tayo, kung iaalay mo yung buhay mo, hindi ka pa rin sapat eh. Bakit? May kapintasan, may dumi. Si Lord lang kayang gumawa nun. At number 3, yung good mo, yung pinakamainam mo, hindi pa rin pala sapat. Ganyan katindi ang ginawa ng kasalanan. Na kahit anong effort mo, baliwala. Hindi mo maaabot ang pamantayan ng Diyos. Number 4, ang ating good deeds ay may halong pagiging makasarili. Amen? May selfishness yan. Kaya nga hindi makaabot, hindi makapasa dahil may bahid na dumi. At panglima, hindi ganap na masusunod. Diba yung 630 na yan? Si Kuya Gandhi lang na makakagawa ng dito. Hindi kaya ng tao. Dahil sabi ng pamantayan ng Diyos, pag may mali ka sa isa, mali na lahat. Kaya ang may kayang gumawa lang nun para sa atin ay ang Panginoong Jesus. Kaya gusto ko maunawaan nyo, mula sa Ephesians 2:8 and 9, ang sabi po doon, napicturean niyo po ba? Hindi. Ang sabi dyan, for it is by grace you have been saved through faith.
And this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen? It is by grace, grasya ng Diyos. Amen? Sabi nga sa Tagalog, sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, amen? Pwede nang walang pakialam ang Diyos sa atin na nagkasala tayo. Pero dahil ang naturalesa niya ay mapagmahal, dahil ang naturalesa niya ay hindi niya kayang ipagkait ang sarili niya sa tao, dahil sa kagandahang loob niya, gumawa pa rin siya ng paraan para maligtas tayo dahil sa ating pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos. Amen? Hindi mula sa inyong sarili. Kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Kaya nga, wala tayong pag-ipagyabang kay Lord. Dahil ito ay regalo lamang ng Diyos. Kaya yung mga anak ng Diyos, walang dahilan para magpakalungkot ng buhay. Amen? Dahil hinugot ka ni Lord mula dun sa kawalan, sa karumihan, para makamit mo yung napakagandang regalo ng Diyos at iyon yung kaligtasan. Amen? Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa tao. Amen? Kaya nga sa ibang religion, para maligtas ka, kailangan magpakamatay ka. Para maligtas ka, kailangan sabihin mo itong napakaraming prayer. Para maligtas ka, kailangan mag-devotion ka. Para maligtas ka, kailangan kang tanggal ng katawan, pati ng katawan. Kailangan mag-alay, kailangan magbayad. Pero dito, hindi sasapat eh. Alam ni Lord, kaya nga narigaluhan niya tayo ng kaligtasan. At walang iba yun, kundi ang Panginoong Jesus na namatay sa krus para sa atin. Iyon ang regalo ng Diyos sa atin. Amen? Kaya, ang tanong, na-appreciate mo ba yung regalo ni Lord sa'yo? Naalagaan mo ba yung regalo ni Lord sa'yo? Nabuksan mo na ba yung regalo ni Lord sa'yo? Kasi itong regalo na to, kapag ka ikaw ay kumilala sa Panginoon, nagpasakop sa Kanya, binuksan mo yung regalo na to, dito mo mararanasan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng mabuhay. Amen? Dito mo lang mararanasan ang tunay na kahulugan ng buhay na kasiya-siya. Na kahit may problema, kahit may dinadaanan, may Jesus ka. Amen? May Jesus ka nakasama sa bawat sandali. So, dito po tayo magtatapos at nawa ay may natutunan tayo sa Panginoon sa umaga na ito. Amen? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Lord, thank you for this wonderful day, Panginoon. Patawad kung minsan, Lord, naaabuso namin yung regalong binigay mo sa amin. Nababaliwala namin yung kagandahang loob mo sa amin. Patawad, Lord, dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming pagkakamali, inaabot mo pa rin kami. Inaabot at binibigyan ng magandang buhay, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo po na ang buhay na to ay maging makabuluhan. Ang ibinigay mo sa aming regalo ay makamit namin at ang aming pamilya, Panginoon. Ito ay ma-share namin sa iba, Panginoon. Mapalaganap namin. Dahil layo sa iyo, wala kami magagawa. Layo sa iyo, hindi kami maliligtas. Dahil lamang sa pangalan ng Jesus, kaya kami naligtas, Panginoon. Dahil sa pananampalataya sa iyo, na ikaw ay namatay, para sa amin, kami ay pinapatawad mo. Kaya Lord, ang buhay na to ay para sa iyo. Gamitin mo ayon sa iyong nais dahil kami ay kabahagi ng iyong ebanghelyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Tayo po ay tutungo na sa offering at ang